Sa tahimik na kalsada ng Olivia sa Asuncion, Paraguay, nakatayo ang isang kulay pink na bahay na ngayon kilala bilang Casa del Horror. Noong October 8, 2018, natagpuan ang 5 labi ng pamilyang Rojas Rodas sa loob nito. Isang trahedyang yumanig sa buong komunidad. Mula noon naging sentro na ito ng misteryo at takot. Ano ang tunay na nangyari sa likod ng mga pader ng Pink House? Nagsimula ang lahat ng mapansin ng mga kapitbahay ang kakaibang amoy na bumabalot sa Pink House. Ito'y sa Olivia Street sa Paraguay. Hindi nagtagal na mataan din nila ang kumpul-kumpul na langaw na nagpapahiwatig ng hindi magandang pangyayari sa loob ng bahay. Dahil dito mabilis na kumilaw sa mga otoridad at doon nila natuklasan ang nakakapanindig balahibong katotohanan. Ang 5 labi ng pamilya Rojas Rodas. Ang matagal ng pagkakalibing ng mga labi sa loob ng bahay ay nagdagdag sa misteryo at nagdulot ng malalim na pagkabahala sa mga residente ng Asuncion. Agad na lumitaw ang pangalan ni Bruno Omar Marabel, isang 19 years old, bilang pangunahing sospek. Sa kabila ng kanyang pagtanggi, ang mga ebidensya at testimonya ay patuloy na nagtuturo sa kanya, lalo na dahil sa mga salungat at nagbabagong impormasyon na ibinigay niya sa mga investigador. Nagsimula ang relasyon ni Bruno at Dalma noong 2016 sa isang boxing event. Mula sa profesional na ugnayan sa social media, lumalim ang kanilang samahan hanggang sa mauwi sa pag-iibigan. Naging malapit din si Bruno sa mga anak ni Dalma. Gayunpaman ang paglapit na ito ay nagdala rin ng mga problema. Sa huli, nauwi sa salungatan at hindi pagkakaunawaan ang kanilang relasyon. Sa kagustuhang mapanatili ang mga anak, nagpakasal si Dalma kay Bruno. Ngunit lalo lamang itong nagpalala ng sitwasyon. Nagdesisyon si Dalma na lisanin si Bruno at bumalik sa kanyang pamilya. Isang desisyong hindi naging madali. Bago pa man ang trahedya, kilala na ang pamilya Rojas Rodas sa kanilang maraming ari-arian at yaman, na ayon kay Bruno ay nakuha sa ilegal na paraan. Lumabas din sa mga ulat na ang dating asawa ni Dalma ay may kinakaharap na mga kaso ng pagnanakaw at panloloko. Gayunpaman dahil sa malakas na impluwensya ng ama ni Dalma na si Julio Rojas sa lipunan, madali nilang nalalagpasan ang mga kaso. Nang magsimulang magtrabaho si Bruno bilang isang empleyado sa isang sikat na fast food chain, masakita niyang masalimuot na buhay ng pamilya Rojas Rodas. Paulit-ulit niyang nasaksihan ang kanilang pagkakasangkot sa iba't ibang insidente at hindi makatarungang gawain. Dahil dito sinubukan ni Bruno na makawala sa kanilang mundo, ngunit labis itong naging mahirap para sa kanya. Sa pagtatapos ng pagsisiyasat, nanatili si Bruno Marabel bilang pangunahing sospek. Bagamat nanatili pa ring bukas ang maraming tanong tungkol sa kanyang papel at sa mga pangyayari, hindi na maitatanggi ng mga otoridad ang kanyang pagkakasangkot sa trahedya na tumapos ng buong pamilya ng Rojas Rodas. Noong October 8, 2018, isang di malilimutang pangyayari ang yumanig sa Asuncion, Paraguay. Nagumpisa ito sa abiso ng mga residente tungkol sa isang matinding mabahong amoy na nagsimula sa isang tila inabandonang bahay. Ang kakaibang amoy na ito ang nagtulak sa mga kapitbahay na mag-abiso sa mga otoridad ng mantong sa isang nakakapanindig balahibong pagtuklas. Nang pwersahing pasukin ng mga pulis ang bahay, bumulaga sa kanila ang isang nakakagimbal na tanawin. Sa likod ng pinto at bahagyang natatakpan ng mga debris, natagpuan ang labi ni Julio Rojas. Ngunit ang trahedya ay hindi nagtapos doon. Sa likod ng bahay sa isang hukay, natagpuan ang mga labi ni Dalma, Elba at isa sa mga anak. Sa malapit, natuklasan din ang labi ng isa pang bata. Ang mga labi ay halos hindi na makilala dahil sa matinding antas ng pagkabulok at may mga senyales na ginamit ang apoy upang mawala ang masamang amoy na nagpapahirap sa pagkilala sa mga biktima at pagtukoy ng sanhi ng kanilang pagkasawi. Batay sa pagsusuri ng mga eksperto, tinatayang 7 hanggang 15 araw nang nakalibing ang mga labi na nangangahulugang ang krimen ay maaring naganap sa huling bahagi ng September 2018. Ang mga sugat sa mga biktima ay nagpapatunay na sila ay pinaslang gamit ang isang matulis na bagay na nagbigay daan sa isa sa mga pinakamakatarungang pagsubok ng batas sa Paraguay. Ang tanging tao na hindi kasama sa bahay ay si Bruno Marabel, ang 19 years old na asawa ni Dalma. Nasa trabaho siya nang matuklasan ang krimen, ngunit agad siyang inabusuhan ng kanyang mga kaibigan. Sa takot na mahuli, nagmadali siyang umuwi, kumuha ng mga gamit sa bahay ng kanyang ama at nagplano ng pagtakas patungong Argentina. Gayunpaman bago pa siya makarating sa hangganan,
siya ay nadakip ng mga pulis. Nang arestuhin si Bruno, mariin niyang itinanggi ang kanyang responsibilidad sa insidente. Sa kanyang mga pampublikong panayam sa lokal na media, sinabi niyang huli niyang nakita si Dalma at ang pamilya nito noong September 28, 3 linggo bago matuklasan ng mga labi. Ngunit ang kanyang pahayag ay naging maling impormasyon. Ang kanyang mga emosyonal na reaksyon habang kinakausap ay nagpakita ng tensyon at kawalang kaalaman tungkol sa tunay na pangyayari. Di kalaunan sa mga pagdinig at panayam, ipinakita ni Bruno Marabel ang isang pattern ng mga pahayag na hindi consistent at puno ng mga kontrahan. Bagamat tila may sagot siya sa bawat tanong, ang kanyang tono at pag-uugali ay walang damdamin at walang bakas ng anumang emosyong nauugnay sa pagkawala ng kanyang asawa at pamilya. Sa halip ipinakita niya ang kanyang sarili bilang isang tao na tila nangihina lamang sa mga kaganapan na nagdagdag pa ng higit na misteryo sa kanyang pagkatao at sa kanyang posibleng pagkakasangkot sa insidente. Si Bruno Marabel ay nanatili sa kulungan. Patuloy na sinasagot ang mga tanong ng mga investigador. Ang kanyang pagkaaresto at pagtatangkang magtakip ng mga detalye ay nagbigay ng maraming katanungan na naghihintay pa ring maipaliwanag sa ilalim ng batas ng Paraguay. Ang misteryo ng Casa del Horror sa Olivia Street ay lalong lumalalim habang ibinubunyag ang mga detalye ng nakakatakot na gabi noong September 28, 2018 sa isang eksklusibong panayam. Sa lokal na media, sinubukan ni Bruno Marabel ang pangunahing suspect na ipaliwanag ang kanyang alibi. Iginiit niyang nagtrabaho siya hanggang 2 ng umaga, nagpalit ang damit sa bahay at pagkatapos ay nagpunta sa isang sikat na discotheque kasama mga kaibigan hanggang madaling araw. Tila isang ordinaryong gabi, ngunit ang kanyang bersyon ay hindi nakakakumbinsido sa mga reporter. Sa kanyang pagsubok sa hukuman, nagbago ang kwento ni Bruno. Sa una, mariin niyang itinanggi ang anumang papel sa insidente, maliban sa pagkasawi ni Julio Rojas. Dito niya ibinunyag ang isang nakakagulat na pahayag. Si Julio umano ang may kagagawan sa pagkasawi ng kanyang asawa at mga anak, at siya raw ay nagdesisyon na protektahan ang sarili matapos itong tangkaing paslangin siya. Bagamat ang bersyon ni Bruno ay nagpapakita ng sarili niyang pagtatangka sa katarungan, ito ay lubos na hindi kapanipaniwala sa mga mata ng manunood at sa hukuman. Ang sunod-sunod na pagbabago ng kanyang kwento at mga kontradiksyon sa kanyang mga pahayag ay nagpapakita ng malinaw na kakulangan sa katotohanan. Ang piskalya na si Esmelda Alvarez ay nakakuha ng sapat at matibay na ebidensya upang patunayan na si Bruno Marabel ang pangunahing salarin sa krimen sa House of Horror. Ang mga dokumento, testigo at forensic evidence mula sa mismong eksena ng insidente ay nagtulungan upang bumuo ng matibay na batayan sa pagpapakita ng kanyang pagkakasala sa multi-homicide ng pamilya Rojas. Kahit patuloy na itinanggi ni Bruno ang kanyang papel, ang bawat ebidensya ay nagpapatunay sa kanyang responsibilidad sa pagpaslang sa mga inosenteng buhay na naging sentro ng salaysay ng Casa del Horror. Ipinakita sa korte ang mga makapangyarihang katibayan na nagpapatunay sa pagkakasala ni Bruno Marabel. Una, regular na pumapasok sa paaralan ng mga anak ng pamilya Rojas bago ang insidente. Hindi ito tumugma sa pahayag ni Bruno na wala ang pamilya sa bahay ng mga oras na iyon. Ang coach ni Dalma at mga malalapit na kaibigan ay nagpatunay na nakita nila si Dalma sa mga huling araw bago ang pagkasawi. Kinumpirma nila na walang katotohanan ng pahayag ni Bruno na wala ang pamilya sa bahay. Pangatlo, natagpuan ng mga investigador ang mga kariton na matagal nang nasira at isang bagong pala na tila ginamit sa paghukay ng mga hukay sa likod bahay. Pinatunayan ng forensic analysis na mga bagay na ito ay ginamit sa insidente. Pang-apat, sinalakay ni Bruno si Dalma gamit ang isang matulis na bagay sa kanilang silid-tulugan na nagresulta sa maraming sugat. Nang marinig ni Elba ang ingay at rumisponde, inatake rin siya ni Bruno gamit ang martilyo hanggang sa siya'y masawi. Sinundan nito ng pag-atake sa 2 bata. Ang isa ay inatake sa leeg at ang isa ay inatake pa ng 70 na beses matapos ang kanyang pagkasawi, na nagpapakita ng labis na pangyayari. Paglima, ang pagpaslang kay Julio. Matapos ang pagpaslang kina Delma, Elba at ang 2 bata, bumalik si Julio Rojas sa bahay upang hanapin ang kanyang pamilya. Ngunit hindi sila makita ni Julio, pero si Bruno ay agad siyang nakita. Kaya agad na inatake ni Bruno si Julio. Hindi na siya nagkaroon ng pagkakataong maghukay ng hukay para sa labi ni Julio, kaya sinikap niyang itago ito sa pamamagitan ng pagtatabing ng labi sa mga basura at debris. Pang-anim, normal na buhay pagkatapos ng insidente. Sa kabila ng lahat ng karahasan, nagpatuloy si Bruno sa kanyang pang-araw-araw na gawain na parang wala lang. Nag-organize pa siya ng mga reunion kasama ang kanyang mga kasamahan sa trabaho.
kahit alam niyang may mga labi sa loob ng bahay. Ang ganitong pag-uugali ay nagdulot ng malalim na hinala sa mga kapitbahay at otoridad. Ang mga ebidensyang ito ay nagbigay ng matibay na batayan na nagpapakita ng pagkakasala ni Bruno sa karumaldumal na nangyari sa Pink House. Ang mga ebidensya at resulta ng forensic investigation ay nagpatunay sa tindi ng kasamaan at pagkakasadya ng mga pangyayari na ginawa ni Bruno. Ang lahat ng ito ay nagbigay daan sa isang makatarungang paghatol sa mga karumaldumal na ginawa sa loob ng Pink House. Habang patuloy na inilalabas ng piskalya ang bawat patunay na nag-uugnay kay Bruno sa krimen, lalong lumakas ang kaso laban sa kanya. Ngunit ang pinakamahalagang patunay ay nagmula sa forensic analysis ng mga telepono ng lahat ng sangkot sa kaso. Ipinakita ng forensic analysis na ang pamilya Rojas ay nasa bahay sa Olivia Street noong gabi ng pagpaslang. Si Dalma at Elba ay nagkaroon ng text conversations hanggang hating gabi. Si Bruno naman ay umalis sa trabaho bandang alas 2 ng madaling araw, ngunit nanatili sa bahay hanggang alas 4 ng madaling araw. Sa panahong iyon, sinubukan niya maghanap ng alibay sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga mensahe sa ilang mga kaibigan at kakilala. Isang partikular na audio message ang ginawa niya para sa kanyang boss, kung saan maririnig ang tunog ng isang bata na humingi ng tulong habang siya ay nagsasalita. Isang nakagimbal na detalye na hindi na napigilan. Sa waistbag ni Julio Rojas sa tagpuan ng mga kakaiba at nakakatakot na mga liham na isinulat sa mga napkin o tissue. Sa ilan sa mga ito, nakasulat ang tulungan ang mga bata at iba pa na tila may kaugnayan sa sitwasyon. Hindi malinaw kung ito ay bahagi ng plano ng krimen o isang malas na pagkakataon lamang. Lahat ng mga patunay na ito ay sumira sa kredibilidad ni Bruno. Ang kanyang mga paliwanag at pagtatangkang gumawa ng mga alibay ay nagdulot ng pagkakahiwalay sa mga katotohanan. Mula sa forensic evidence, mga testimonya ng mga malalapit na kaibigan at pamilya hanggang sa mga nakakagimbal na audio recordings, lahat ito ay nagtulak sa piskalya na patunayan ang pagkakasala ni Bruno. Maging matapos ang pagkakakulong, patuloy na nahaharap si Bruno sa kontrobersya. Ayon sa mga ulat, patuloy siyang nakakatanggap ng mga sulat mula sa mga kababaihan na tila mga tagahanga at nakakuha pa ng pribilehiyo makapagbigay ng mga bisita sa kulungan. Mas nakakagulat pa, ang mga ito ay naging sanhi ng isang hindi inaasahang pangyayari, ang pagbubuntis ng isa sa mga babaeng ito. Nadiskubre ang katotohanan matapos ang mahigit isang buwan ng pagsubok. Si Bruno Marabel ay nahatulan ng pinakamataas na parusang posible sa Paraguay, ang 30 years sa pagkakakulong, kasama ang karagdagang 10 taon bilang preventive detention. Ang kanyang tahimik na reaksyon sa pagbasa ng kanyang sentensya ay isa pang patunay na si Bruno Marabel ay walang pakiramdam ng awa o pagsisisi sa mga ginawa. Ayon sa mga eksperto sa psychology, siya ay napapabilang sa mga tipikal na serial killers at lalo pang naalarma ang mga eksperto sa hindi inaasahang pangyayari ng mga fans na babae na nagpapadala sa kanya ng mga liham sa kulungan. Sa kabila ng mga taon ng pag-iimbestiga, mga salungatan at labis na kasinungalingan, ang kaso ni Bruno Marabel ay nagbigay liwanag sa isang napakasalimuot at nakakakilabot na insidente na humantong sa malupit na katapusan. Ang kasalukuyang kalagayan ni Bruno Marabel batay sa pinakahuling ulat, siya ay kasalukuyang nakapiit sa Concepcion Regional Prison. Nagpahayag siya ng intensyon na magtrabaho sa loob ng sistema ng kulungan. Marahil ay upang mabawasan ang kanyang sentensya. Hindi maikakaila na kahit nakakulong pa si Bruno Marabel, patuloy pa rin siyang nagbibigay ng malaking kontrobersya. Ang mga babaeng nagpapadala ng liham at nagpupuntang magbigay ng suporta ay maaring hindi sinasadyang nalalagay ang kanilang mga sarili sa isang mapanganib na sitwasyon. Ang presensya ni Bruno sa kabila ng paglilitis at sentensya ay nagpapakita na ang kanyang epekto ay hindi pa natatapos. Sa isang panayam noong 2025, muling iginiit ni Marabel ang kanyang pagiging inosente sa 4 sa 5 pagpaslang. Patuloy siyang naninindigan na ang kanyang stepfather lamang ang kanyang pinaslang. Ang pahayag na ito ay muling nagpapaalala sa mga contradictions sa kanyang mga naunang salaysay at sa mga matitibay na ebidensyang iniharap laban sa kanya sa kaso ng Pink House. Sa kabila ng kanyang pag-iit, nanatiling matibay ang hatol ng korte laban sa kanya. Ang tunay na motibo sa likod ng krimen ay nanatiling bahagyang hindi malinaw. Gayunpaman, malaki ang posibilidad na ito'y bunga ng kombinasyon ng personal na alitan, issue sa pagkontrol at matinding psychological problem. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat.
Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi! Ciao!